Hindi po kami against sa motorcycle taxi. Ayan, babalikan ko na naman yung gwapo na yun, si Mr. Roy Ikaw. Kasi kaya ako nasusundot dyan. Kasi yan po ang lumapit sa akin na meron silang apps para matanggal po yung habal-habal. Kumukolekta kayo ng 600 pesos annually sa lahat ng riders for the insurance. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kumusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So, ito yung episode na ginagawa natin na tinatalakay natin kung saan yung mga issues na mga nangyayari sa iba't ibang platform, MC Taxi, Delivery at kung ano pa. And ngayon, napavlog ako dahil nga napanood ko yung isang content ni Tulfo or TikTok ni Tulfo na pinatawag niya na rin yung Joyride regarding nga sa tip, regarding doon sa pagbabawas nila sa insurance nating mga Joyride or mga iba't MC Taxi. I'm not sure kung yung ibang MC Taxis binabawasan din sila ng insurance and doon din sa tip. So, panoorin natin to, isang mabilisang vlog lang to and titingnan ko kung ano yung magiging reaction ninyo sa mga Joyride rider dyan. Let's go! Joyride, kumukolekta kayo ng 600 pesos annually sa lahat ng riders for the insurance na pinagmamalaki nila na 1 million ang coverage, pero si rider ang nag-shoulder. Yung tip ng customer, supposed to be sa driver na lang, ay may kaltas din sila na 20%, pati tip ka. Hindi makatarungan at hindi makatao ang ginagawa nila. Bakit sila move it at angkas wala namang ganyan? Pinuri si move it sa angkas dito. This should be addressed and stop ASAP. Please hide my name. Guys, sa mga Moveit at Joyride, ay Moveit tsaka angkas dyan, comment down below, tama ba? Wala ba? I mean, hindi ba kinakaltasan yung tip sa inyo pag dun nilalagay ng customer sa application? Kasi, kay Joyride, mamaya explain ko lang sa inyo. Okay, so Joyride, ano masasabi niyo po, sir? With regards to that po, Mr. Chair, we'll look into that. But there are reports that we have been receiving regarding that, but we'll look into that. Well, then dapat refund. Then there's a violation. LTFRB, anong reaction niyo po? That's a clear violation. Hindi po yan kasama sa terms of reference ng accreditation nila. So definitely may hearing po tayo next week. Pagpapaliwanagin ko po kayo bakit po nangyayari po ito. Asahan po ninyo yan na kayong unang-unang ko pong tatawagin. Siguro po, Joyride, kung ganon, illegal po yung pag-charge nyo sa kanila for the insurance. Pati yung tip ay kinakaltasan nyo. Ibalik nyo. They need to be refunded, these riders. We'll comply, Mr. Chair. Make sure LTFRB, they will comply. Yes, Mr. Full Chair. refund. Talk to Joyride and some of the riders. Yes, Mr. Chair. We will discuss that with the major players in the TNC industry, sir. Thank you, sir. So yun guys, actually ito yung napansin ko sa orientation nila. Nung nag-apply ako kay Joyride, I have nothing against Joyride po. Kumaga parang gusto ko lang gawa ng reaction video and for awareness lang din po sa mga rider ni Joyride na ganito yung nangyari. Kasi yung iba baka hindi marunong mag-compute ng mga fare tapos hindi nila alam na kinakaltasan din pala sila dito. And yung iba nagtataka kung bakit sila kinakaltasan yearly ng 600 pesos. And yun. Yes po, kinakaltasan po yung mga rider ng 600 pesos every Thursday. 6 weeks na straight po yun para sa insurance. And isa po sa mga napansin ko rin kay Joyride is yung discount po like ng PWD, student discount, senior, binabawas din po yan kay rider. I'm not sure lang po ngayon kasi nung last time hindi pa po kasi hindi pa po ako nakakuha ng booking na ganon na kumaga yung mga PWD student, iniiwasan ko po talaga. Ngayon nagkaroon ng auto kasi hindi mo na rin kasi maiwasan and wala pa rin naman pong papasok sa akin. I'm not sure. I think may student, may isa akong vlog na napasukan ako nun, hindi ko lang siguro na-compute. Yes, yun po yung isa sa mga ayoko na kumbaga parang bakit sa'yo pa ibabawas yung discount na yun na which is dapat sa kumpanya na yun or else kung hindi man fully sa kumpanya ipapasagot, pwede siguro maghati yung rider and the TNBS na application. Dari po kasi nagpapa-discount, kumbaga sa application kasi may option doon na pwede kang discount kung estudyante ka, kung PWD or senior ka. Ngayon,
pag nilagay nila yun as discount, mababawasan ulit ng 20%. Kumbaga, bukod sa 20% commission ni Joyride, babawasan ulit ng 20% commission, na 20% discount doon sa mismong top up mo. Bali magiging 40%, I think. Tapos yun ang ibabawas. For example, 100 yung fare. Bali 40 pesos doon mapupunta sa discount and 20 pesos doon mapupunta sa discount and 20 pesos doon mapupunta kay Joyride. I'm not sure lang po ngayon kasi hindi ko alam kung simula nung nabalita to is naayos na rin ni Joyride. Joyride, I have nothing against you po. Gusto ko lang maging aware din po yung mga viewers ko or yung mga riders na regarding dun sa mga fare na nakukuha or binabiyahe nila. And isa pa po is sa tip. So ipapakita ko sa inyo nung last week kasi nakuha ako ng tip. I mean baka sabihin scripted na naman to. Nakuha po talaga ako ng tip na 500 pesos yung bali ang fare lang niya is 100 pero ginawang 500 pesos na tip. Ipapakita. So, ang tip kasi niya, ang fare kasi niya is 100 pesos. Bali public service to plus 50 pesos na service charge pag public service parang same as Lala Move. Ngayon, nag-tip si ma'am ng 500 pesos. So, nag-tip si ma'am ng 500 pesos. So, total 650 pesos. Na which is dapat ang babawasan lang dito ni Joyride is yung 50 na service charge tsaka 100 pesos na fare. So, most likely sabi mo 30 pesos or mga ganon. Ngayon, nag-tip kasi si ma'am ng 500 pesos. So, total of 650 pesos. Correct me if I'm wrong Ngayon, ang nangyari, 650 pesos minus 20% magiging 130 pesos pag diniscount naman ng 20%. So, yung 130 pesos, bali ang napunta na lang sa akin is 520 pesos. Kumbaga, 500 yung tip ni ma'am, tapos 20 pesos lang yung napuntang fare sa akin. So, in-email ko regarding dito si Joyride pero wala akong nakuwang kahit anong sagot. And I'm not sure kung sa totoo lang itong ginagawa ko na video na to baka tanggalin ako ni Joyride kasi nga parang parang lahat ata na nagrereklamo sa kanya tinatanggal niya. Hindi naman po ako sa nagrereklamo ginagawa for awareness lang po ito dahil isa po akong content creator and gusto ko lang po maging aware yung mga kapwa ko rider. And as of the moment may nakita akong balita na parang ire-refund pero bago ko po ginawa yung vlog na to, nag-interview ako ng mga kapwa natin na rider. Yung insurance points until now, binabawasan pa rin po. And ako po is nababawasan pa rin ng insurance. And regarding naman sa tip, may na-interview po ako na isang rider. Ngayon lang, kanina lang kasi napagawa ko ng motor is hindi na po binabawas ni Joyride yung 30% regarding dun sa tip. Pero ako, hindi ko pa po siya na-experience kasi yung last tip ko na na-experience is yung dito sa may itong nag-tip ng 500 sa akin yung customer. And yun, mabilisan na lang din, ipapakita ko sa inyo, napunta na rin pala sa kongreso yung habal-habal. So panoorin natin to and titignan ko kung ano magiging reaction ninyo. Hindi po kami against sa motorcycle taxi. Ayan, babalikan ko na naman yung gwapo na yun, si Mr. Roy Ikaw. Kasi kaya ako nasusundot dyan. Kasi yan po ang lumapit sa akin na meron silang apps para matanggal po yung habal-habal. No, hanggang ngayon, nandun yung mga naghahabal-habal. Ang masama doon, pati yung ibang transport group doon, nagtatawag na rin ng pasahero, hindi na dumadaan dito. So, ang nangyayari po, sabi namin, bakit hindi pa huli? Ang sino lang magpapahuli, hindi kaya. Ang sabi ni Asset Bigor, kaya namin hulihin, pero hindi naman pwedeng doon na lang yung tao namin. Totoo naman. MMDA. Bakit hindi yun huli ng mga tao nyo? Ang sabi ng PITX, wala kaming karapatan. Kayo ang pwede. I would assure naman na ginagawa naman po namin yung efforts para manghuli po. Kung ginagawa Kaso niyo lang, efforts para manghuli, bakit tuloy-tuloy pa rin yung paglaganap ng mga habal-habal sa iba't ibang sulok ng if I Metro may, Manila, Your maging sa Honor, probinsya? Opo, ganito po. Ganito po yung nagiging problema kasi minsan, meron pong mga TNVS apps yan. May mga bago na pong habal-habal ngayon na style. Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron silang TNVS, nakaregister sila. Oh, that's something new. Ipapakita lang po nila yung TNVS nila, hindi na sila kolor.
That's why ang isa pong ano namin is sana doon mismo sa at the application level, doon nila tignan mismo, doon nila salain. Kasi nakakapagpapasok po sila ng mga riders na talagang akala mo napakatino. Pero kapag tumagal na sa inyo yan, hindi nyo alam. Kayo yung ginagamit lang yung pangalan nyo pero naghahabal-habal yung mga yan. I have to admit that meron pa nga mga ibang mga pasaway na gumagawa po yun. Pero we have certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Doon po na nakakahuli po kami. So, Anong ginagawa nyo pag nahuli nyo? binaban po yun. Okay. Yeah, and we sent out regular mystery passengers to be able to determine also randomly kung meron mga nangyayaring ganun. So talagang malubhang parusa yun sa app po namin. At ang nakakatakot po dyan, sila ay nagtawag ng pasahero, nagsakay at nagkaroon ng aksidente. Hindi mababayaran, sisibakin ng angkas, pero anong gagawin ng MMDA and LTO? Anong parusa? Yung sa amin po, kung ano po yung corresponding penalty po nung violation niya, traffic violation, binapabayaran lang po pag na-affirm. Kayo po, Atty. Mendoza, peligro to. Dapat taasan yung, yung multa. Yes, Your Honor. Breach of franchise po ang offense, so yung penalty is a fine po. Breach of franchise. Opo. So, okay. fine. So, magkano yung multa doon? Magkano yung, ano yung parusa? Ako, di ko lang ko memorize, Mr. Chair. Dapat taasan yung Sa MMDA, Mr. Chair, if I may, 2,000 po ata. Siguro taas-taasan pa. Kasi delikado ngayon eh. So, ayun guys, hindi na rin natin tatapusin yung video. Medyo mahaba na and gusto ko lang talagang gawa ng reaction video itong habal-habal na to. Sa totoo lang mga tol, wala po akong naging magandang experience sa mga habal-habal. Karamihan po sa mga na-meet ko. Guys, baka po may mga nanonood sa akin na habal or mga subscriber ko na habal. Gusto ko lang po maging real talk na kumbaga parang wala po akong naging magandang experience sa habal. May mga times po na nag-aabang ako ng pasahero doon sa mismong bus station na yon. Ngayon, ang ginawa niya, palapit sa akin yung pasahero. Kumbaga ako hindi po ako naghahabal. Ang ginagawa ko naman po is, pag lumapit sa akin is ibubuk ko po sila. Kumbaga idadaan ko po sa application para at least kahit paano may insurance kami parehas. At kung sakaling may mangyari man na kumbaga sagot ng insurance. Ngayon, papalapit sa akin yung customer na yon. Tapos, ang system mo, biglang hinarang nung habal. Kinuha yung bag, tapos tinanong kung sasakay ba siya. Ganon yung nangyari sa akin. And may mga instances pa, pag tumatambay ako sa isang lugar, ang sasama ng tingin. Tapos, kasi naka-uniform ako eh. Kumaga parang ang sama ng tingin sa akin na, alam mo na yun. Tapos, may mga instances na sinusungitan ka, pinapalis ka sa mga lugar ninyo. Siguro sa 10 out of 10 na na-meet ko na habal, medyo hindi talaga naging maganda yung experience ko. And sobrang agree po ako na ipalegalize yung habal para at least kahit papano magkaroon sila ng sariling kumbaga linyado sila, meron silang sariling sistema. Regarding naman sa sinasabi ni sir na yung mga ibang naka-uniform is naghahabal, yes, totoo po dahil marami akong kakilala na ganyan, lalo na pag rush hour, nagpapatay sila ng application para mas malaki yung may uwi nila na pera na hindi nakaltasan ng kumpanya. Karamihan po doon sa kunyari paggabi na or pa-rush hour na, ang ginagawa is yung mga application. Hindi ko naman po sa nila lahat ng rider yung ibang mga application is nagpapatay tapos nagtatawag ng habal. And sa totoo lang medyo hindi patas na gawain po yun, pero buhay po nila yan. Hindi na po ako para makialam, and kumbaga yung application na lang at yung batas na lang yung bahala kung ano po yung pwedeng magawa sa kanila. And para sa akin, diskarte yan, walang masama dyan. Pero sana wag nyo na lang po gamitin yung mga uniform ninyo para maghabal. So, ayun lang. Siguro, binilisan ko lang yung vlog na to is, itong vlog na to is for awareness lang sa ating lahat and para rin sa kaalaman ninyo na ganito yung nangyayari sa mundo na ginagalawan natin or sa industriya na ginagalawan natin. So, yun nga pala mga tol, comment down below sa mga reaction video ninyo regarding dito and correct me pag may mga nasabi po ako na mali or hindi maganda. And yun, maraming salamat kung nakapag-comment dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. Again, I have nothing against Joyride. Gusto ko lang pong gawa ng reaction video and magbigyan ng awareness yung mga ibang rider natin na hindi marunong mag-compute or yung fare.
So, yun lang. Maraming salamat. And this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.